Nung 100 taon na dumaan na master ng mga tao ang science at nakagawa sila ng daan para mag-travel sa ibang portal or space at nung panahon din na yun ay lumaganap ang mga beast na kung saan kinakain ang mga tao. Ang mga panlaban na weapon ng mga tao noon ay hindi na kinaya ang lakas ng mga demonyong beast na ito habang di na nila may sarado yung portal na ginawa nila, napasa ilalim na sila sa mga beast demon. At doon nagsimula na kumain ang mga tao ng karne ng mga demon beast at nagsimula ang pagbabago sa kanilang katawan kasabay ang paglakas ng kanilang mga lakas dumaan ang ilang dekada at natutunan na ng mga tao na i-fuse sa kanilang sarili ang beast soul kung saan makakapagpalakas sa kanila at may iba din na magkakaroon ng chance na magiging Panginoon at tatawaging Gods of Sanctuary. Dito natin makikilala ang ating bida na si Hansen na nag-evolve na tumakas sa mga tao habang sinisigawan naman siya na papatigilan. Na pag-iisip ng ating bida kaya hinahabol siya ng mga ito dahil ninakawan niya ito ng beast soul habang napamura na lang sa isipan dahil malapit na siyang maabutan. Samantalang mapupunta na naman tayo sa ibang scene kung saan dito ay dumaan na ang isang buwan sa Steel Armory Sanctuary, isa sa mga gods sa Sanctuary. Ang ating bida ay chill lang habang iniisip niya ang kanyang ika-daizyucho na kaarawan, na itanong niya sa kanyang sarili kung ito ba ay ang tinatawag na God's Sanctuary. Habang naglalakad mag-isa sa gitna ng mga kabahayan iniisip niya na hindi siya pumarito sa lugar na ito dahil nagustuhan niya dahil ang lugar na ito na tulad niya na baguhan lamang ay nagdadala ng panganib sa kanyang buhay at magiging cannon fodder lang. Pumarito lang siya dahil wala na ang kanyang ama at ang kanyang ina naman ay mahina samantalang ang kanyang kapatid naman ay nag-aaral pa kaya napilitan siya magiging breadwinner sa kanilang pamilya. Habang naglalakad iniisip niya na sa katulad niyang walang talento ang pagpasok sa God's Sanctuary ang pinakamabisang paraan para magkapera at makatulong sa kanyang pamilya. Habang naglalakad nakasalubong ng ating bida ang isang tao at napansin niya na nakasuot ito ng magandang armor type beast soul at pinangarap niyang magkaroon din sana siya ng ganong armor. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip napansin ng ating bida ang kanyang kaliwang mata at nagtataka na parang mag-strike ito ng goal. Sa harapan niya ay biglang lumabas ang puting beast at naisip ng ating bida na kaya pala may naramdaman siya sa kanyang mata na kakaiba dahil pala sa beast na ito at sa walang pagdadalawang isip sinugod kaagad niya ito at nataman sa bandang puwet sa kanyang aura na naghugis kutsilyo at sa di malamang dahilan ang puti na beast ay biglang nag-anyong magandang babae at ang ating bida naman ay nagulat at nagtataka kung bakit naging babae ang beast. Habang nangyari ito, may mga tao naman sa paligid na nasaksihan ng pangyayari. Ang iba ay nagsasabi na sino daw itong baliw na ng ahas na saksakin si Qin Zuan, habang ang iba ay di ba daw alam ng ating bida ang beast soul transformation. Si Qin Zuan naman ay nabigla at namula habang tinanong ang ating bida kung siya ba daw ang, hindi pa matapos magsalita si Qin Zuan damating naman ang ibang tao at sinasabing maniac ang ating bida sa rason na sa daming pwedeng saksakin bakit sa bandang puwet pa. Habang si Qin Zuan naman ay galit na galit nang nagtanong kung saan daw kumukuha ng lakas ng loob ang ating bida para saksakin siya, habang ang ibang mga lalaki naman ay napaligiran na ang ating bida at sinasabi na nagkakasakit na raw ang bida sa pagkabuhay, ang iba naman ay sinasabing wala ba daw mata ang ating bida at mangsaksak lang kung sino at pagbabayaran daw ang ating bida sa pagsaksak sa kanyang goddess at ipapakita niya ang consequence sa pagsaksak. Habang sinasabi ni Qin Zuan na kung sino ang tutulong sa ating bida ay magiging kalaban niya. Ang mga lalaki naman ay parang demonyo na nakatingin sa ating bida habang sinasabi na papatayin na ang ating bida. Ang ating bida naman ay naiyak na tinatanong sa kanyang sarili kung ano raw ang kanyang nagawa na sana kakarating lang niya sa mundong ito. Punta naman tayo sa ibang scene kung saan sa liblib na lugar sa tabi ng isang mabatong sapa sa isang lambak. May isang lalaki na may hawak na bagay at ibinaon ito sa isang maitim na salagubang na may kinang na metal na tila isang krus sa pagitan ng isang alimango at isang Hercules beetle, hawak ang isang punyal sa kabilang kamay. Mabilis na pinutol ng binata ang nagpupumiglas pa ring mga kuko sa salagubang, na nagpapakita ng puti at malambot na karne, halos walang pag-aalinlangan, sinipsip ng binata ang karne mula sa mga kuko na parang kumakain ng alimango, at nilamon ito kasama ng mas malalaking piraso ng mas matigas na karne. Namatay ang Black Beetle na walang natamo na beast soul, kinain niya ang laman ng Black Beetle para makakuha ng 0 hanggang 10 Geno points ng random, pagkatapos niyang kainin ng Black Beetle nakakuha siya ng 0 Geno points, sa matahimik may biglang isang kakaibang boses ang narinig sa isipan ni Han Senador. Ito pala ay ang ating bida sa kwento habang lumitaw din ang ilang data sa kanya.
Sa data ng ating bida nakita ang hindi pa nakapag-evolve na may katayuan na wala na haba ng buhay na 200 taon at kinakailangan para sa ebolusyon ay 100 geno point, habang ang nakuha na geno points ng ating bida ay nasa 79, habang ang ating bida ay malungkot. Naisip niya na ang pag-evolve na patungo sa malakas ay malapit sa wala o hindi makapag-evolve sa kadahilan ng marami na siyang kinain na mga black beetle pero wala man lang ni isang kakayahan niya ang tumaas o nag-evolve man lamang. Dagdag pa niya sa kanyang isipan na nasa God's Sanctuary siya ng mahigit 1 buwan na pero wala man lang nagbago sa kanyang physical na katawan at kakayahan, inisip din niya na sana hindi niya sinaksak yung babae na akala niyang beast. Sa katahimikan naman ng kanyang pag-iisip biglang kuminang ang kanyang isang mata at may nakita siya sa malayo na golden light ray. Ito ay tulad ng cricket pero may kulay na gold, nakilala niya ito na black armored beetle at dali-dali siyang naghanda sa kanyang sarili. Nakita niya ang black beetle na ito na patungo sa kanya at napatanong siya sa kanyang sarili kung patungo ba ito sa kanyang Derek Sion. Dali-dali din niya itong nilapitan at sinaksak sa likod para hindi na makatakas pa. Pagkatapos niya itong saksakin nakita niya sa kanyang window notification na nakahunt siya ng God's Blood Beast Soul at ang pagkonsumi nito ay nagbibigay sa kanya 0 to 10 God's Blood Gene Points. Nagulat ang ating bida sa kanyang nalaman na God level pala itong beetle na ito, na isang imposible para sa kanya. Sa mga di nakakaalam sa kanilang mundo ay may 4 na group rank ito ang normal, primitive, mutant at ang pinakataas ay ang God's Blood, at ito rin ang pinakamahirap makuha. Nakangiti naman ang ating bida habang iniisip na hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganitong swerte at naisip pa niya na ang mga may kakayahan lang ang magkaroon ng ganito sa Steel Armor Sanctuary, at ngayon meron na siya. Tiningnan niya ang detalye kung ano ang kanyang makukuha at nakita niya na nakakuha siya ng armored type. Hindi niya inaasahan na ang kanyang pangarap ay maibigay sa kanya ng ganyan kadali habang nakangiti sa saya. At sinimulan na niyang i-fuse ito para sa kanyang sarili hanggang nabalot na siya ng golden armor at na-feel niya ang powerful na kakayahan ng bago niyang fuse na power mula sa God's Blood level. Hindi rin niya maiwasan na mamangha at ma-compare sa ibang level na palagi niyang nakikita sa iba sa Steel Armor Sanctuary, naisip niya na lagi siyang humahanga sa mga nakakuha ng primitive na rank pero ngayon hindi niya in-expect na makakakuha siya ng mas mataas pa sa lahat. Habang nakatayo ang ating bida na nakaharap sa malaking mga bato, tinry niya dito ang bago niyang lakas at walang kahirap-hirap nitong nabasag sa isang suntok. Habang nakangiti ang ating bida naisip niya na hindi niya maisip na darating ang araw na magkaroon siya ng ganitong lakas at sinasabi niya sa kanyang sarili na finally makakagawa na siya ng pangalan para sa kanyang sarili. Dito natapos ang unang chapter ng ating kwento tungkol sa manhwa na pinamagatang Super Gene, at sana nagustuhan niyo mga idol at kung meron man kayong gustong sabihin, suggestion or gustong i-improve sa ating susunod na kwento, feel free po kayong mag-comment sa ibaba para makita ko naman, at baka pwede rin pong pa-subscribe na rin sa aking channel mga idol. Thanks mga idol.